Nagpapatuloy ang public viewing para sa mga labi na mga Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ang hometown ni Baterbonia may isinusulong na resolusyon para sa kanya, habang ang ama ni Adili nag-asikaso pa ng mga dokumento para makapuntang Pilipinas mula Nigeria. Nakatutok si Oscar Oida. Tuloy ang pagluluksa para kay Ateneo student-athlete Divine Adili sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Ang matalik niyang kaibigang si Antonio Montemayor, suot pa ang jersey na ibinigay sa kanya ni Adili. I remember poking one at him because he said, "Bro, you're a bona fide celebrity now. You're in the UAAP." But none of that changed. Isa rin sa nakidalamhati ang kapwa Nigerian at basketballistang si Prince Eze na nakasama noon ni Divine sa national basketball team ng Nigeria. Minsan din naglaro si Prince sa University of Perpetual Help. All of us feel shocked about what happened, and I mean we try to contain our pain because the people back home are feeling much bigger pain. Abala raw sila ngayon sa paglikom ng pondo para makatulong sa pamilya ni Divine. We have to talk to people, to schools, so that they can try to donate more because Divine, the father said, is their breadwinner. Inaasikaso pa rin daw ng ama ni Divine ang mga papeles para makabiyahe sa Pilipinas. Nakikiusap naman si Prince sa publiko na hayaan munang tumakbo ang investigasyon sa pagkalunod ni Adili at Rene Baterbonia sa gitna ng training. If we start insulting each other without knowing what really happened, when the investigation comes out, it becomes a problem because we have already insulted each other without knowing what really happened. So I suggest that everybody should calm down. Nagpapatuloy rin ang public viewing para sa teammate ni Adili na si Rene Baterbonia sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Isinusulong ng kanyang hometown na Talacogon ang isang resolusyong nananawagan ng transparent, patas at masusing investigasyon sa kanyang pagkamatay. Gayon din ang pagdedeklara sa araw ng June 8 bilang Rene Clerk Baterbonia Day, bilang pagkilala sa kanyang dedikasyon, disiplina, pagmamahal sa pamilya at sports at sa karangalang ibinigay niya sa kanilang bayan. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, may bagong low-pressure area na nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namata ng LPA sa layong 2,700 kilometers, silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, may tsansa itong maging bagyo sa mga susunod na araw. Posibleng sa linggo, lalapit at papasok din yan sa PAR. Sakaling matuloy, tatawagin ito bilang bagyong Francisco. Mababa pa ang tsansa nitong maglandfall pero kahit hindi tatama sa lupa, pwede nitong palakasin ang habagat. Patuloy na tumutok sa update sa magiging pagkilos nito at sa posibleng pagbabalik ng habagat. Sa ngayon, easterlies pa rin ang makakaapekto sa bansa lalo na sa Southern Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Nananatili rin ang tsansa ng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, mababa pa ang tsansa ng ulan sa umaga pero sa hapon at gabi, unti-unting tataas ang tsansa ng ulan sa Ilocos Region, Central Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, malaking bahagi ng Visayas at halos buong Mindanao. May malalakas na ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide kaya maging alerto at mag-monitor ng advisories. Posible rin ang localized thunderstorms sa ilang bahagi ng Metro Manila bukas, lalo na bandang tanghali o hapon. Sa aming pag-iikot para tulungan ang mga mangingisda na naapektuhan ng pagtaas ng krudo, nasaksihan namin ang sakripisyo ng dalawang mangingisda sa Cavite at Cardona, Rizal para masuportahan ang kani-kanilang pamilya. Kaya bilang pagbibigay pugay ngayong papalapit na ang araw ng mga ama, sila naman ang ating niregaluhan. 3 dekada ng katuwang ni Rico ang kanyang bangka sa pangingisda. Pero napilitan siyang ibenta ito matapos magkasakit ang kanyang asawa. Ngayon, nakikibangka na lang siya. Pero may extra pa rin sa ibang racket para may pandagdag kita.
lalo nang tumaas ang presyo ng petrolyo. Hindi na kasi sila makapalaot sa malayo, kaya tumumal ang huli. Ngayon ay nananamahan po ako sa pangingisda, pero madalang po makapalaot. At minsan nasasama po ako sa pagko-construction. Isang kahig, isang tuka naman ang pamilya ni Eliseo na isang pimboy o tagatulak ng bangka. Kumonti na rin kasi ang nangingisda sa kanilang lugar dahil pa rin sa mataas na presyo ng krudo. Kaya ang diskarte niya, Minsan nangangalak na lang ako para. Kahapon nagbenta ako ng bote. Yun ang ginawa namin hapunan. groceries na maaaring pagsaluhan ng kanyang pamilya. Yan daw ang hiling niya ngayong nalalapit na araw ng mga ama. Ang sakripisyo ni Rico at Eliseo. Nakita ng isang sponsor. Lumapit sila sa GMA Kapuso Foundation para bigyan sila ng regalong grocery packs at tig-isang kabang bigas. Maihipsan na yung minsan pagkukulang namin sa problema namin kung saan kami kukuha ng pagkain. Maraming salamat sa GMA Kapuso Foundation. Kapares kong mga magulang, wag po silang magsasawa na sumuporta pa rin sa pamilya, talagang magpilit na humanap ng iba pang ikabubuhay. Isang maagang pagbati ng araw ng mga ama. Saludo po kami sa inyong sakripisyo at pagsisikap para sa pamilya. Samantala, mga kapuso, nangangailangan pa rin ng tulong ang ating mga kababayang tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kaya naghahanda ng GMA Kapuso Foundation para sa ikalawang bugso ng Operation Bayanihan sa Socsargen. Sa mga nais magbigay ng material donations, siguraduhin lang pong hindi expired at may 6 na buwang pataas na expiration date ang mga ito. Naka-flash sa inyong screens ang mga pwede ninyong i-donate. Dalhin po yan sa address ng aming tanggapan. Maaari rin kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa Globe Rewards at Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Posibleng may epekto ang paghalal ng bagong Senate President sa petisyong isinampa sa Korte Suprema ni Senador Alan Peter Cayetano. Ayon po yan sa isang abogado, ang ginawang pagbabago noong June 3 sa Senate rule sa pagpili ng impeachment presiding officer. Mananatili kaya? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nang magdesisyon ang Senado noong June 3 sa pamumuno ng grupo ni Senador Sherwin Gatchalian, isa sa inaprobahang resolusyon ang pag-amyenda sa Rules of Procedures sa impeachment trial para maaari nang ihalal ng Senado ang presiding officer ng impeachment court. Sa mga nagdaang impeachment trial kasi, kapag hindi naman ang Pangulo ng Pilipinas ang nahaharap sa kaso, Senate President ang nagpe-preside. I move to consider PS Resolution number 432. This is the resolution amending Rule 2 of the Rules of Procedure on impeachment trials to provide for the election of a presiding officer in all cases not involving the President of the Philippines. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. I move to adopt PS Resolution number 432. The motion is approved. I also move to consider proposed Senate Concurrent Resolution number 10. Concurrent resolution providing for the adjournment sine die of the first regular session of the 20th Congress of the Philippines not later than 12 o'clock midnight today, June 3, 2026. Motion is carried. Ang pagbabagong ito inaasang magkakaepekto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at isang usaping nakabinbin ngayon kung sino ang tatayong presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, may napagkasunduan na ang mayorya kung sino ang senador na ito. As per our consensus as of this morning, we will elect Senator Chis Escudero if we convene again as the impeachment court. Anya, may dahilan kung bakit si Escudero ang nais ng mayorya. Lawyer
Kasi at saka may experience na rin siya sa impeachment. So, yun. Sure na, sir. Si Senator Cheese na Yun talaga. ang consensus namin as of this morning. When will that happen, sir? The election of Sen. Cheese as presiding officer? Pag nag-convene uli kami, July 6. Dagdag ni Lacson, hindi ito produkto ng negosasyon para sa paglipat ni Escudero sa kanilang grupo. Matatanda ang si Escudero bilang dating Senate President ang tumayong presiding officer ng naunang impeachment case ng Vice noong 2025. Pero ang pag-ambyenda sa impeachment trial rules at ang buong sesyong ginawa noong June 3, kinuwestiyon ng grupo ni dating Senate President Cayetano sa Supreme Court. Argumento nila, labag umano ito sa saligang batas dahil ayon sa Cayetano Block, hindi sapat ang quorum na 12 senators. Kaya kabilang sa pinadedeklara nilang null and void ang nasabing amendment sa impeachment rules. Ang tanong, paano kung paniga ng Korte Suprema ang petisyon habang gumugulong na ang Duterte impeachment trial? Kung sasagutin ng Supreme Court, sasagot kami. Kung sabihin ng Supreme Court, denied dahil mountain academic, that's it. Ayon kay Attorney Paulo Tamase ng UP College of Law, ang pagkakahalal na bagong Senate President ay maaring maepekto sa petisyong isinampa ni Cayetano sa Korte Suprema. Una, sila po mismo yung mag-withdraw ng petition nila. Yung ikalawa pong pwedeng mangyari ay yung korte mismo yung mag-dismiss dahil wala na pong kailangan i-resolba. Nauna na rin sinabi ni Senate President Pro Tempore Tito Soto na isa si Escudero sa maaring maging presiding officer. Anya, bukas dito si Senate President Sherwin Gatchalian, sabi naman ni Minority Senator Loren Legarda, pag-uusapan daw ito. Tuloy-tuloy na ang impeachment. Tuloy-tuloy na. I believe so. Ma'am, yung mag-elect daw po ng ibang ng presiding officer, hindi si Senator Gatchalian. Pag-usapan natin yun. Sandra Aguinaldo Nakatutok, 24 Oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Gumuhit ang takot sa isang pamilya mula sa Negros Occidental. Sa kanila kasing biyahe pa uwi, huli sa dashcam ng kanilang sasakyan ang pagguhit sa langit ng isang napakalakas na kidlat. Bumabang ang takot kay Emma at sa misis nito si Tony habang binabaybay kasi nila kahabaan ng kalsada nito sa Hinigaran Negros Occidental. Biglang kubitlat. Sobrang lakas ng tunog. Medyo nabulag din ako noon. Parang naglalaro ka lang ng video games tapos nahagisan ka ng flash. Sa footage na to, na nai-record sa dashcam ni Eman, kita kung paano gumuhit sa kalangitan ng kidlat bago ito tumama sa puno ng nyug sa gilid ng kalsada. Nag-apoy agad yung mga dahon. Ang pinagpapasalamat niya, kahit ilang metro lang ang layo nila sa puno, hindi sila napahamak. More or less 15 to 20 meters lang yung distansya. Hinigpitan ko na yung manobela. Safe naman ho kami lahat. Pero dahil sa insidenteng ito, ang misis ni Eman na-trauma daw. Medyo nanginginig hanggang pag-uwi namin sa bahay. Ang kidlat nabubuo kapag nagkakaroon ng malalaking pagkakaiba sa electrical charges sa loob ng isang storm cloud. Habang umaakyat at bumababa yung ice particles na ito, nagkakaroon ng separation ng charge. Sa video, cloud to ground lightning. Hahanap siya ng opposite charge niya sa ground at yun yung magkukos ng lightning. Alam niyo ba na may iba't ibang klase ng kidlat at nakadepende ito sa kanilang starting at ending points ng kanilang flash channel. Intra-cloud o in-cloud lighting ang tawag sa kidlat na nangyayari lamang sa isang thundercloud unit. Ang cloud-to-cloud lighting naman, nagsisimula at nagtatapos sa dalawang magkaibang cloud unit. Habang cloud-to-ground lighting naman ang tawag sa kidlat na nagsisimula sa isang thundercloud at tumatama sa surface ng Earth. Ito rin ang pinakadelikado. Kahit tumatagal lamang ng 0.01 hanggang 0.1 seconds ang isang lightning strike, ang taglay nitong energy nasa mahigit na 300 million volts at ang peak temperature nito nasa 30,000 sa Kelvin scale o halos 5 beses na mas mainit kaysa sa surface ng araw. Yung electricity po, kayang mag-produce yan ng 100 millions of voltage at kaya niyang pakuluin sa panandaliang time lang yung water na nandun sa puno. And para kumulo yun, kailangan niyang sumabog. Yung mga tuyong parts, yun po yung aapoy. Kapag sa tao naman tumama ang kidlat, maaari ito magdulot ng cardiac arrest, brain damage, o kamatayan. Pero para makaiwas sa lightning injuries, ano nga ba ang dapat gawin? Kuya Kim, ano na? Alam niyo ba na meron tayong tinatawag na 30-30 rule? Kapag makakita ng kidlat, magbilang ng 30 seconds.
Kung makarinig ka ng kulog sa loob ng 30 segundo, pumasok sa loob at manatili muna roon ng 30 minutes. At para maiwasan ang posibleng pagkakuryente sa kidlat habang tayo nasa loob, iwasan muna ang paggamit ng mga electronic gadgets at corded equipment. Huwag munang tatabi sa bintana, pinto at konkretong sahig o pader. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Nabangga at nagulungan pa ng truck ang isang ginang habang tumatawid sa pedestrian lane sa Quezon City. Ang nahulikam na disgrasya sa pagtutok ni Jamie Santos. Paruot parito lang noong una ang mga tumatawid at mga sasakyan noong hapon ng June 15 sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Pero kasabay ng pagpasok ng isang dump truck sa pedestrian lane, siya ring pagsulpot ng isang ginang. Bagamat mabagal ang takbo ng truck, nasa pool nito ang ginang at tuluyang nagulungan. Agad namang bumaba ang driver at tila nagulat nang makita ang kanyang nasagasaan. Sumilip din ang pahinante nito upang alamin ang nangyari. Sa salaysay ng driver sa mga otoridad, inakala umano niyang nalubak lamang ang kanyang sasakyan kaya ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho. Kwento niya sa GMA News, pinatigil daw siya ng traffic enforcer kaya tumigil naman siya. Nang magbigay na raw ng go signal na maari na siyang umandar, muling nagdahan-dahan na raw siya pero di niya napansin ang ginang na galing sa kanan dahil blind spot. Nagtaka na lang po ako na may kumalabog sa likurang bahagi ng van. Hindi ko po naramdaman talaga, ma'am. Nung tumingin po ako sa side mirror, nakita ko na po at yun, bigla po akong tumalon. Bumaba pa ako sa truck at pinuntahan ko. Mensahe ko lang po sa kamag-anak, humihingi po ako ng kapatawaran sa inyo sa nangyari. Dahil may magulang rin po ako. Kahit sa akin naman po mangyari, masakit po. Ngayon buong puso po ako humihingi ng tawad sa inyo at nakikiramay po ako sa inyo. Bali ma'am, pedestrian po kasi yun. So concern po ng motorista na maging aware sa mga tumatawid. Mangyari po, hindi ko niya napansin talaga na may tumatawid. Kaya po na-run over po yung biktima. Idineklarang wala ng buhay ang biktima ng mga rumesponding medical personnel. Ininquest ang driver na nasa kustodiya ng Traffic Sector 5 ng Quezon City Police District at nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Ilang mga nakabimbing trabaho ng Senado ang naaksyonan kasunod ng special session nito ngayong araw. Kabilang rin ang promotion ng 5 general ng Armed Forces of the Philippines na hinamon ng isang miyembro ng minorya. Nakatutok si Mark Salazar. Sila ang 5 general ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nabinbi ng promotion dahil sa magkasunod na kuditang naganap sa Senate leadership. Dahil sa special session ng Kongreso kanina, naihabol ang confirmation ng kanilang appointment to one rank higher. May we now proceed to consider the recommendation of the Committee on National Defense on the ad interim appointments of 5 generals and flag officer of the Armed Forces of the Philippines. I so move. Is there any objection? Hearing none, the consideration of the recommendation of the Committee on National Defense is in order. Kabilang sa mga nakumpirma kanina ang appointments ng 85 opisyal ng Department of Foreign Affairs. We support and interpose no objection to the confirmation of the appointments of 85 officials of the Department of Foreign Affairs. Mabilis ang naging proseso sa Commission on Appointments Plenary. Pero sa committee level, may humamon sa confirmation ng 5 general. Si Senador Rodante Marcoleta na nagpuntong hindi na pwedeng ma-reappoint ang mga general pagkatapos ng adjournment sine die noong June 3. Ang argumento naman ng mga taga-mayorya, hindi apektado ng adjournment ng Kongreso ang Commission on Appointments bilang hiwalay na constitutional body. The Congress was sine die adjourned but a special session was called upon, so it's being considered a continuation this proceeding. So if June 17 of this year is considered a continuation of the same congressional session, and this is not a new session. This is a clearly separate proceeding given that Congress adjourned sine die on June 3. This is very clear. We should not
explain it any further. The Commission on Appointments is a different constitutional body than Congress itself kung tutuusin. Debatable yun. Kaya talagang pwedeng continuation. Sa dulo nasunod ang mayorya kaya naitawid ang promotion ng mga opisyal. Pagtungtong ng alas 3 ng hapon, nag-convene ulit ang mga senador para ipagpatuloy ang regular session. Kabilang sa mga tinalakay ang Magna Carta of Barangay Health Workers. Tumayo rin si Senador Bam Aquino para hilingin sa Committees on Justice at Basic Education na imbestigahan ang pagkamatay ng 2 atleta ng Ateneo. Samantala, inanunsyo naman ni Senator Erwin Tulfo na hindi pa nila ma-ratify ang Assistance to Individuals in Crisis Situations Bill o yung AICS dahil may mga counterparts sila sa House of Representatives na ayaw pumirma rito. Dapat ang pagbibigay ng AICS o ayuda ay wala ng kasamang politiko o siya mismo ang nagbibigay ng ayuda sa mga tao na ang pondo ay galing sa DSWD. Na sa totoo lamang po ay hindi naman po pera ito ng politiko, ito po ay pera ng taong bayan. Ito po yata, Ginoong Pangulo, ang hindi po natutuwa ang ating mga kasamahan sa bababang kapulungan. Nanawagan naman si Senate President Gatchalian sa mga kasamahan sa Senado na magsimulang muli at magkaisa sa paglilingkod. Maaaring magkaiba ang ating mga pananaw, ngunit iisa ang ating misyon, ipagtanggol ang batas at maglingkod sa bayan. Iisa ang ating layunin, alagaan ang kapakanan ng bawat Pilipino. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Get ready dahil this Monday na ang Kapuso Afternoon Prime Series na You're My Favorite Song. At ngayon pa lang, hindi na maitago ng mga bida ang kanilang excitement. Pati fans may special treat para sa kanila. Makichika kay Nelson Canlas. Target locked lang sa goals. From acting challenges sa loob ng bahay ni Kuya, totohanang mga eksena na ngayon ang ginagawa ng mga bida sa GMA Public Affairs Afternoon Prime Series na You're My Favorite Song. Very warm and personal ang media conference ng serye in anticipation sa premiere episode dito sa Lunes. Nilahukan din ng fans ang event na may sinet up pa na kanya-kanyang souvenir and coffee booths to congratulate Marco Masa, Clifford, Heath Hornales at Caprice Cayetano, pati ang iba pang cast members. Sina Caprice at Marco excited sa magiging feedback ng Kapuso viewers sa kanilang drama series. Na-excite po kaming makarelate po lahat. Hindi lang po mga Gen Zs, kundi yung mga parents din po kasi dito po matatandaan. At may matututunan din po sila from us Gen Zs. As much as possible, we want to be a reflection of our generation and to be a good example po sa mga kagaya po namin. Not just sa generation namin, pati na rin sa mga susunod pa. Kumbaga, gusto po namin mag-iwan ng marka and gusto po namin na tumatak po kami sa mga tao. Kahit drama ang tema ng bagong Afternoon Prime Series at mabibigat ang ilang mga eksena, gusto daw nilang bumabalik sa set dahil nakakasama nila doon ang kanilang mga kaibigan. The nicest thing about taping with my friends po is na kahit sobrang tagal po na sa set po or like relax lang po kami sa tent, nag-jamming po kami and nag-singing po kami. And it's just really a great time overall. Tapos nagtatawanan po. Pero pag time na po na mag-shoot, mag-lock in na po kami lahat. Tapos after, tawanan po ulit. Last taping, nag-basketball kaming mga boys. So, yun yung naging bonding namin. Pero syempre, minake sure muna namin na wala kaming eksena afterwards para at least professional kami, so... Teka muna, hindi ba nali-leave out si Cap? Hindi. Syempre, yung favorite bonding namin ni Caprice ay food trip. Mahilig kami mag-order ng food sa set. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.